Mga kababayan, si Kamanong po. Nagbabalik po muli ang inyong katambay, si Kamanong po, dito po sa Tambayan Makabayan. Samahan niyo po inyong lingkod, magkomentuhan po tayo. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi, madaling araw po sa ating lahat. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan lahat mga kababayan. Ito po, komentuhan po natin mga tambay, ito po magpinsan. Ito po magpinsan, komentuhan po natin ang presidente po. Bumisita po sa mga naapektuhan po ng pagbaha at syempre po namigay ng sinasabing ayuda ang Pangulo. At may pahayag po ang Pangulo. Pakinggan po natin ang pahayag ng Pangulo at syempre po pakinggan din po natin sa balita yung plano naman po sa SONA nung pinsan naman po. Kung ano raw po ang dapat gawin sa SONA. Ayon po yan sa House of Representatives. Unahin po muna natin ang Pangulo at isunod po natin yung kamag-anak doon po sa Kongreso mga tambay. Ito po ang pahayag ng Pangulo, mga kababayan. Si PBBM, bumisita naman sa San Mateo Evacuation Center. Namigay ng relief, kinumusta ang mga bakwi, at nagpatawag ng briefing. This is not an extraordinary situation anymore. Do not think of it as a special situation. This is the new normal. Ganito na talaga ang buhay natin kahit ano pang gawin natin. Shift in thinking that we have to think. Kung ganito na raw ang magiging normal, baka panahon na rin para gawing normal ang mabilis at konkretong aksyon. Tuloy naman ang State of the Nation Address na may simple lang daw sa gitna ng kalamidad. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña. Nakita niyo mga tambay, magsanay na po tayo. Mula po nung naging Pangulo ang Pangulong Marcos, yan na po ang buhay natin. Magsanay na po tayo. Dahil napakahusay po ng mga solusyon ng 3 taon. Kaya yan na po ang ating buhay mga tambay. Talagang gada taon-taon, mga kabayan, ay talagang lulubog po tayo sa problema at ang solusyon ng gobyerno, magsanay na tayo mga tambay. Sanayin na po natin ang sarili natin. Basta sila maghahanap po sila ng gagastusin o gagastusin natin o gagastusin nila dahil magpopondo po sila na isang damukal na pondo para sa sinasabing proyekto, lalo-lalo po sa problema natin sa pagbaha mga kabayan. Pero pag dumating na po ang baha, ang isasagot sa atin ng Pangulo ay magsanay na tayo. Yan na po ang realidad ng buhay natin mga tambay. Ganyan na po tayo. Okay na po yan. Ganyan po magsolusyon ang Pangulo, mga kababayan. At pakinggan naman po natin dito po sa kabilang sa kabilang istasyon. Dito naman po sa kanyang pinsan. Sa simpleng suot daw po ng SONA, mga kababayan. Itong magpinsan na ito, napakagagaling ng lingkod bayan. Napakagagaling ng lingkod bayan po. Sinusulong? I-set up ko lang po mga kababayan. Isinusulong na nila mga tambay. Puro pagsulong. Pero mga Pilipino, kawawa sa kanilang mga pagsulong. Sila ang sumusulong. Tayo, palubog tayo ng palubog sa kahirapan mga kababayan. Unbelievable. Sinusulong sa mga dadalo ng State of the Nation Address sa Lunes ang pagkakaroon ng simpleng kasuotan dahil sa nararanasan kalamidad sa malalaking bahagi ng bansa. Taon-taon, nagninistulang fashion show ang SONA kung saan kasama sa na-highlight sa mga ulat ang mga kasuotan ng mga dumadalo. Bukod dito, tinitingnan din ang pagbabawas sa gasto sa pagkain at kinukonsidera maging ang pagbabawas sa bilang ng mga dadalo. Samantala, nag-request na rin sa tanggapan ng Secretary General si later 1st District Representative Martin Romualdez, House Speaker sa 19th Congress, na alisin na ang red carpet funfair, fashion show coverage at ceremonial staging habang pinananatili ang formal protocols sa SONA Day at pagbubukas ng sesyon ng 20th Congress. Huwag na yung mapipilitan yung iba na talagang magpabongga-bongga dahil nga, alam mo yung peer pressure. So kasama doon yung... Okay na po yan mga tambay. Alam na po namin yan. Ang gusto po ng taong bayan, umalis na kay Rian. Umalis na po, lalo po ang speaker na tinatawag na tambaluslos. Yan po ang gusto ng taong bayan. Lumayas na kay Rian. You know, napakaganda ng programa nyo, proyekto nyo sa amin ng 3 taon. Nilagay nyo kami sa kahirapan, baon sa utang, tapos sa mga proyekto nyo. Ang proyekto nyo nasaan? At sasabihin sa amin ng Pangulo, ano sasabihin mga proyekto nyo?
Mga pera namin ubos, mga tax namin ubos, umuutang pa sa labas ng bansa, baon. Pero mga proyekto, ano po nakita namin proyekto nyo? Maliban sabihin ng Pangulo na magsanay na kami dahil yan na po ang realidad ng buhay ngayon. Magmula po nung maupo siya, naging masanay na raw po kami. Samantala kay dating Pangulong Duterte, hindi po niya sinasabi, yan ang realidad ng buhay natin, magsanay na kayo. Na lumubog kayo sa baha. Maghirap kayo riyan. Magkasakit kayo riyan. Narinig po ba natin sa dating Pangulong Duterte yun? Napakahusay po magsolusyon ng Pangulo, mga tamay. Ang tanong po natin, iba yata ang tama. Hindi kaya iba ang tama? Mga kabayan, iba ang tama nitong araw na ito? O kanina, iba ang tama? Kaya iba po ang nasa utak? Nagtatanong lang po si Kamanong. Hindi kaya. Nakita niyo po? Puro kaplastikan po ang nakikita natin sa mga tao na ito. Hindi po ba? Nakita niyo po, kabayan. Sila po nagpauso na naman ng magagarbong kasuotan dito po sa Kongreso, lalo sa SONA. Sila po nagpauso na naman eh. Tinanggal na po ni dating Pangulong Duterte na 6 na taon yung mga magagarbong kasuotan. Akala mo ang bansang Pilipinas kayayaman. Hindi po ba? Samantalang pera naman ng taong bayan na kinakain at nilalamon nila riyan. Hindi po ba? Ngayon, simple lang daw po. Pati sa pagkain at sa kausutan. At tanggalin ng red carpet. Nakita niyo po ito, mahindot na ito umano. Kala mo kay Tetino. Kala mo mga tunay na lingkod bayan. Sana ipinahayag nyo sa amin. Pagpasok ng 20 Congress, ang aming mga libro ay bukas na. Bukas na ang aming libro sa taong bayan. Isasubmit na namin sa COA ang aming mga resibo. Gagawin na namin yan. Lahat ng aming pondo ay isasama na namin sa public hearing. Makikita nyo na. At maglalagay na kami ng website na kahit sinong Pilipino, basta Pilipino, ay makaka-access na rito. Sa lahat, makaka-access na lahat ang mga Pilipino sa lahat ng pera na hinahawakan ng bawat congressman, lalong-lalo po ang speaker at siyempre po ang mga party list, yung mga makakaliwa. Makita namin ang pondo namin kung saan dinadala. Hindi po ba? Sana dyan, maniniwala kami sa inyo. Hindi yung red carpet ang tatanggalin nyo. Di ba? Babawasan yung mga nilalamon nyo riyan. Hindi po ba? At babawasan nyo yung magaganda nyo kasuotan. Hindi po namin magugustuhan yan. Ang magugustuhan namin, buksan nyo ang inyong mga libro. Kung magkano ang binabudget namin sa inyo, taon-taon. Lalong-lalo po sa tinatawag na tambaluslos. At nang makita po namin kung saan napupunta ang pera namin na hinahawakan ninyo. Hindi po ba mga kababayan? Panahon na po yan. Kailangan na po magbukas sila ng libro. Dahil po sa mga natutuklasan po natin, mga kababayan, isang damukal po na binabudget nila na wala po tayo nakikitang malalaking proyekto. Ibang-iba po nung panahon ni dating Pangulong Duterte. May pandemya pa. Meron pang Marawi na problema natin. Di po ba? At napakarami pong bagyo. Pero napakarami pa pong nagawang proyekto na build. Ngayon, ano po ang napagkikita natin? Napakarami natin nakitang pagbaha sa buong Pilipinas. Walang malalaking proyekto. At ang isasagot sa atin ng Pangulo, magsanay na tayo. Sanayin na natin ang sarili natin sa ganyang sitwasyon. Yan na ang ating realidad. Ganyan na tayo. Ganyan kagaling po ang ating Pangulo. Napakagaling. Tapos ngayon maghahanap ka ng maraming investor. Maghahanap ka ng maraming mga magtuturis sa ating bansa. Turismo. Paano gaganda ang turismo mo? Ang mga solusyon mo, mga kababayan. Paano papasok ang mga investor sa iyo na malalaking investor? Na ang Pilipinas, ang solusyon mo, masanay na kayo sa nangyayari sitwasyon sa ating bansa. Masanay na kami sa korupsyon. Masanay na kami sa mga ganitong solusyon. At masanay na rin kami sa isang damukan na nagbabalikan ng mga adiktos. Magnanakaw. Kailangan masanay na kami riyan. Ganun po ba, Mr. President? Sasanay na namin ang sarili namin
sa mga korap na mga politiko, sa mga proyektong puro drawing lamang, at walang natatapos. Ang natatapos ay ang aming pera. Yun po ba? Ganun po ba kami masasanay sa inyong magpinsan? Sa isang pinsan o kamag-anak na tambaluslos at isang pangulo na may issue ng pulburon, pati ang kanyang asawa ay may issue rin ng pulburon. Kailangan na po ba namin masanay sa ganyang sitwasyon na ang nanunungkulan sa amin ay napakaraming issue? Kailangan na namin masanay dahil yan na po ba ang realidad ngayon? Sanayin namin ang sarili namin sa nakikita namin, sa dinadanas namin problema. Pero yung aming buwis, kayo ang umuubos, umano. Ganun po ba mga kababayan? Nakakagulat lang Pangulo. Makarinig ka ng Pangulo na ganyan. Ang solusyon ng Pangulo ay masanay na tayo sa realidad, sa nangyayari sa ating bansa. Ganyan na yan. Wala na tayong magagawa. Bakit pa tayo nagpopondo? Bakit pa tayo naghalal ng Pangulo? Bakit pa tayo naghalal ng mga congressman at senador? Mga wala po palang silbi ito. Ang isasagot lang po sa atin sanayin na natin ang sarili natin at yan na yan, ganyan na yan. Anong klaseng lingkod bayan yan? Kaya nga tayo naghahalal na sinasabi natin magagaling, matatalinong mga politiko na magsusolusyon sa problema natin. Hindi po ba? Kaya nga kailangan natin ng magagaling na politiko para solusyonan. Di po ba ang problema ng bansa, lalong-lalo dito sa pagbaha? Di po ba? Pero sasabihin lang sa atin na napakagaling na Pangulo, pagka mainstream media ang tinanong mo, napakagaling ng Pangulo. Lalong-lalo po pagka isang Yusek. Pagka isang Yusek ang nagsalita na tinatawag ng Vice President na garbage in, garbage out, ay pinakamagaling na Pangulo ito sa kasaysayan ng ating bansa. Hindi po ba? Pero mapagkikita mo mga trabaho, pagka naiipit na, ganyan na salita. Pero pagka wala pang kalamidad, kay gagaling magsalita at kay gagaling ng mga programa. Di po ba? Kasi walang maipakita, walang magawa. Di po ba? Ang nangyari lang po, ang pera natin. Ang pera lang po natin ang natiwas yata. Nakakalungkot. Tapos ngayon, sila ngayon, akala mo kay gagaling at kay titipid. Simpleng sona. Ano naman ay sosona mo? May sosona ka ba? Ito na ay pinakamagaling na dapat may sona dahil ipinagmalaki mo noong nakaraan sona mo. Pinagmalaki mo na masusolusyonan na ang baha. Kahit papaano, babahain tayo pero mabilis itong mawawala dahil sa dami nating ginawa na flood control at yung mga pumping station. Di ba yung mga pump station? Dahil napakaraming natapos at napagawa. Bumahaman tayo pero hindi tayo abutin ng ilang araw. Di po ba? At ito'y mauho pa sa dami ng mga proyekto natin. Ginugulan natin na isang damo kala sa lapi. Trilyon ang nauubos natin taon-taon sa mga programa at proyekto para solusyonan ang problema. Pero pagdating ngayon, maririnig mo lang sa Pangulo, masanay na tayo sa mga ganyang problema. Ganyan na ang realidad. Sanayin na natin ang mga sarili natin. Parang sinabi ng Pangulo, sa lahat ng problema ng bansa ngayon nakikita natin, sanayin na natin ang mga sarili natin. Kung ano na pagkikita natin ngayon, nagbalikan lahat. Lahat ng problema nagbalikan. Pati po ang mga kriminal, masanay na po tayo riyan. At masanay na rin tayo sa mga paglabag nila sa batas. Yan na kasi ang realidad ngayon. Ganon po ba? Nakita niyo po, pinasukan tayo ng mga ulupong umano. Nagbalikan ng mga ulupong. Mga kabayan, mga salot nagbalikan. Lumala pa. Nakakakati ng ulo mga kabayan. Pagka ganito, isang ikaw na lang yung naasahan ng mga Pilipino dahil ikaw yung pinakamagaling kaya ka naging Pangulo dahil ikaw yung pinakamagaling. Lumalabas pa ngayon si Yorme at si Basti pa ang magaling sa'yo ngayon. Ang bihirang buhay ano. Mukhang mas magaling pa sa'yo magsolusyon ng problema si Baste, si Mayor Baste at si Mayor Isko
At si Mayor Vico Soto, parang ganon. Unbelievable. Hindi mo ba? Mas magaling pa magsolusyon ng mga alkalde sa'yo. Katulad mo na sa Davao. Di ba nakita natin yung Davao? Pambihira. Maulad na maulad. Hindi po ba? Yun mga mayor pala yung tao ron. Di ba? Dahil inumpisa ng Mayor Rodrigo Roa Duterte. Di po ba? Kaya lang, hindi naman po ipinagmamalaki ng media yan. Kailan po ba in-expose ng mainstream media ang napakagandang probinsya o syudad o city na Davao City? Di ba? Peaceful, malinis, progresibo. Di po ba? Sumusunod sa batas ang mga tao ron, ang alkalde ron, ang congressman na mga lungsod na yon sa Davao City, sumusunod. Hindi po ba? Hindi katulad ngayon ng mga politiko na nagyayabang lang. Hindi po ba? Katulad po niyan, hindi natin masasabing ubod ng galing si Yorme. Dahil si Yorme, isingit lang po natin. Si Yorme po ay naging alkalde na po yan. Di po ba? Sumama rin. Ibig sabihin, hindi rin niya nalutas kahit sinong mayor, mga kababayan. Kahit sinong mayor ang maupo dyan, babalik at babalik ang problema ng Maynila. Kasi wala pong disiplina ang tao dyan. Pasensya na po. Hindi naman po lahat ng taga Maynila ay walang disiplina. Majority lang po. Karamihan lang po. At isa pa, lahat halos ng politiko riyan, mga magnanakaw umano. Paano po titino yan? Matino lang po yan, pansamantalang ganyan. Di ba? Laganap din po ang krimen dyan. Ang addictus. Hindi po ba? Nabanggit lang po natin. Ngayon po, nililinis ni Yorme yan. Pero yung sinasabi po natin na realidad, yan, hindi po tuloy-tuloy. Hindi po na-maintain yan. You know, patawad po sa mga taga Maynila, mga tamay, patawad po sa inyo. Kasi pagka binigyan mo na comparison yan, mas magaling yun nasa Mindanao. Kasi na-maintain nila. Di ba? Na-maintain nila ng napakatagal na panahon na gano'n ang sitwasyon ng kanilang syudad. Di hamak na napakalaki ng Davao City ikumpara mo sa Maynila, ikumpara mo sa Quezon City, ikumpara mo sa Pasig. Pero nahandun yung disiplina ng mga tao. May takot sa batas. Sumusunod sa batas. At hindi mga korap ang mga politiko ron umano. Hindi po ba? Dahil napaganda nila at napaunlad ang kanilang syudad na napakalaking syudad. Hindi po ba? Ikumpara mo sa Maynila, Quezon City at marami pang iba dyan sa NCR. Di ba? Puro ngingas kugon lang. Bibilib ka sa isang politiko kung yung sinasabi mong napakagandang programa ay tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy. Kahit hindi ka na mayor, tuloy-tuloy. Nahandyan ang disiplina ng tao. Sumusunod sa batas. Di po ba? At malinis kahit papaano. Less ang mga kriminal. Less ang mga addictus. At may takot sila sa batas. Hindi po ba? Naisingit lang po natin yan. Dahil yan po ang nangyayari sa ating realidad ngayon. Ngayon po, talamak po ang korupsyon sa ating bansa. May takot po ba sila sa batas? Hindi po ba wala? Dahil talamak nga eh. Kaya dito po sa ginagawa ng ating Pangulo, naidagdag lang po natin yan. Dahil hahanga ka sa politiko, kung ganyan ang mga politiko, na talagang ang kanilang syudad ay maihahanay mo dire-diretso sa mahabang panahon, na talagang hindi na bago ang sistema. Sumusunod lahat ng tao. At may takot po sa batas. Yun nga po sinasabi nga natin. Ibalik na po natin dito sa issue. Ito pong magpinsa na ito, mga kabayan. Itong magpinsan na ito. Itong kung hindi man sila magpinsan o hindi man sila magpinsan o magtsuhin o basta relatives, mga kababayan, ano po nakita natin dito? Ito po ang napakalalaking budgeting. Napakalalaki po ng pera ang kinukontrol po nila. Lalong-lalo po ang Pangulo.
Nasa kanya po lahat ang pera halos sa kanyang mga ahensya, sa mga gobyernong hawak niya. Di ba? Sa mga departamento na kinukontrol niya lahat, lalo-lalo sa mga proyekto. Mga kabayan, ano po ang legacy? May legacy po ba na iiwan sa atin itong Pangulo na ito? Maliban po sa issue ng pulburon, legacy yan ng pulburon, coke, tawas, umano, at legacy yan ng isang damukal na issue ng korupsyon, at legacy yan ng pamumulitika at pagpapabagsak, at legacy yan ng pagiging hudas at traidor sa bayan, umano. Yan po ba ang iwanan sa ating legasiya? Puro ganyan lang po ang ating hanapin. Ganyan lang po ba ibibigay sa atin itong magpinsa na ito? Pinagtulong-tulungan po tayo. Pinagtulong-tulungan po ang ating buwis, umano. Wala na po bang matino at magaling na politiko sa ating bansa? Kasalanan din po kasi ng mga Pilipino. Kasalanan din natin eh. Dahil po, ibinoboto natin sila. Hindi po ba? Kaya po hindi tayo nabibigyan ng matitino na politiko. Hindi po ba? Meron tayong matino na binigay ng pagkakataon. Ipinagkaloob po sa atin matinong politiko. Ano po ginawa? Pinagtulong-tulungan pa ng mga korap, narko, makakaliwa, mga oligarko, at mga greedy at ganid sa kapangyarihan. Ipinatapon pa sa dahig sa ICC. Nakita niyo po mga kawalang hiya nitong mano. Kaya po tayo rin ang isang may problema. Pagka walang halalan, binabati ko sa tinitingnan natin na wala silang mga silbi. Puro sila magnanakaw, puro sila korap. Pero, pagka botohan na, at napakitaan ka na ng ayuda, nabigyan ka na ng ayuda na galing din sa buwis, at malaki pa ang nakukuha nila umano, ibinoboto na po sila. Ganyan po kabobobo at kagagago at kawawalang hiya ang mga Pilipino botante umano. Hindi naman po lahat. Hindi naman po lahat. Meron pa namang matitino katulad ni Kamanong. Katulad natin. Di ba? Kahit tapalan mo ng pera, bakit mo sila iboboto? Sige nga, pwede mo naman kunin yung pera. Una-una, hindi naman nila pera yun. Buwis yun. Sa tingin nyo, yung mga politiko na yan, magpapalawal yan? Unbelievable. Hindi magpapalawal ng pera nila yan. Kung magpalawal man yan, mas higit pa ang kanilang babawiin. Hindi po ba? Kaya dito pa mga kabayan, wala tayong aasahan. Puro media lang po ito. Yung mga ganitong sinasabi. Mga kabayan, ipagmamalaki ang SONA, ipagmamalaki na ang kasuotan na ibabaguhin nila. Wala nang red carpet. At magtitipid na sa pagkain ng mga walang hiya umano. Pakitang tao. Media. Pakitang tao. Mga plastic. Mga hindi naman tunay na lingkod bayan. Hindi po ba? Lalo-lalo ang Pangulong Marcos. Mas magaling pa. Mas magaling pa ang mga mayor natin. Mas marami pang mayor na magagaling sa Pangulo yata natin. Lalo-lalo po sa diskarte at pagpapatakbo at magsolusyon sa problema. Nakakapanghinayang. Binibigyan natin isang damukal na pagkakataong pera. Confidential Intel Fund. 4.5 billion ang Pangulo. Pero ganito lang ang makikita mong trabaho sa'yo. Intel Fund, Confidential Fund, hindi bababa sa 4.5 billion. Pwera pa yung budget ng kanyang opisina. Pwera pa yung mga travel fund niya. Mga extraordinary expenses, pwera pa. Pero ganito lang ang makikita mong trabaho ng Pangulo sa ating bansa. Problema pa lang sa pagbaha. Sumusuko na at ipinapasa na sa atin ang problema ng baha at kailangan na natin tanggapin na tayo ay lagi nang lulubog sa baha. Realidad na yan.
Yan ang legacy ng Pangulo, mga kabayan. Kaya kung magkakaroon ng rebulto ito, ang ilalagay na rebulto rito, itatayo po saan? Sa gitna ng pusali. Sa gitna ng imbornal. Doon itatayo ang rebulto nito, umano. Ganyan po, solusyon niya sa bahay. Harapin nyo. Realidad na yan. Kaya kung magkakaroon siya ng rebulto, di ba, katulad ni Rizal, maganda ang kanyang pwesto. Si Andres Bonifacio, pagdating po kay Pangulong Marcos Jr., pagka nagkaroon po ito ng rebulto, umano, ilalagay po sa gitna ng pusali. Sa gitna na imbornal. Diyan ilalagay yan, umano. Mga kabayan, napakagaling pong magsolusyon at mag-isip, mga kabayan, ng problema ng bansa. Nakakalungkot po, mga kabayan. Ibang klase ang ating gobyerno at ang ating mga namumuno po ngayon. Binigyan tayo ng 6 na taon na napakagaling na Pangulo, ipinatapon sa ibang bansa. Ang itinirat, iniwan sa atin na Pangulo na naglilingkod sa ating bansa ngayon. Ayan, ang iniwan sa atin. Ang solusyon, bahala kayo sa buhay nyo. Tanggapin nyo na. Ganyan na ang realidad. Ganyan na ang buhay natin, mga kabayan. Muli po, mga tambay, maraming salamat po sa gusto po ng Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok, syempre po. At syempre po sa mga subscribers po natin. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyong lahat. At syempre po, ingat-ingat po mga subscribers po natin at sa mga tumatangkilik po sa ating Makabayan Vlog. Maraming salamat po sa Makabayan po, sa Tambayang Makabayan. Bakit ko nga pala nabagit yung Makabayan Vlog? Makabayan. Kasi naiisip ko yung Makabayan Vlog, talagang habang buhay na tayo, pinahihirapan niya Makabayan Vlog na mga salot na yan eh. Di ba? Mga kaliwa, nakakalungkot lang po. Isang damukal na rin po kasi perang kinukuha sa atin yan na hindi natin malaman kung saan dinadala pera natin. Dinadala po ba sa armas? Sa bundok? Mga kabayan. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya sa inyong lingkod. Siyempre po, nagbigay po ng tulong po ang ating kababayan. Thank you. Shoutout po si Arpel Villacorta. Maraming salamat po. Arpel Villacorta, shoutout po sa inyo. Thank you po sa biyaya. Thank you. Sa lahat po ng nagbibigay po ng tulong at biyaya, maraming salamat po sa inyo po, mga kababayan. Alam nyo naman po kung sino-sino po kayo. Ito, nagpadala po si Arpel Villacorta. Maraming salamat po, sir. Manager. Sir Manager, kababayan. Mabuhay po kayo. At syempre po, bago po tayo magtapos, yung panalangin po at dasal, mga kababayan, isama po natin ang pamilya Duterte sa ating mga dasal at panalangin na maingatan po, lalong-lalo po sa kapahamakan, ang pamilya Duterte, ang Vice President, ganoon din po ang dating pong Duterte. Maduktungan pa po ang kanyang buhay kalakasan at syempre po makabalik pa po sa lalong mabilis sa ating bansa, mga kababayan. Maraming salamat po, mga kababayan. Ingat-ingat po tayo. At yung mga nilulubog po, katulad po natin, nilulubog po tayo sa baha. Mga kababayan, ay katulad po ng doon po sa bayan ng aking misis, talagang ang kanilang bahay ay bubong na lang po. Ang kanilang ancestral house ay bubong na lang po nakikita, mga kababayan. Kaya sasabihin ko sa aking misis, sabi ng Pangulo, masanay ka na. Realidad na natin yan. Tuwing darating ang tagulan, bubong na lang ng bahay ang makikita. Realidad na yan. Solusyon yan. Hindi po ba? Thank you po, mga kabayan. Ingat-ingat po. Bye-bye.